Ang ika-11 oras, ang kampana para sa ika-10 round ay tumunog, parang tunog ng rehas na nagsasara. Pilit na bumangon si Marcus the Mauler Monroe mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga binti ay tila mabigat na angkla. Sa kabilang dako ng ring, si Leon the Phantom Petrov ay mukhang sariwang-sariwa. Ang kanyang mga galaw ay malambot. Ang kanyang mga mata ay malamig at kalkulado. Hindi ito ang inaasahan sa laban para sa heavyweight title. Si Marcus ang brawler, ang artista ng knockout. Si Leon ang mailap, ang maestro ng depensa. Ngunit sa huling bahagi ng laban, ang Phantom ay naging pader na bato. At ang dating nakakatakot na lakas ni Marcus ay naglaho. Naririnig niya si Mick, ang kanyang trainer, na sumisigaw ng balisa. Ngunit ang ingay ay tila humina at nagulo. Ang focus ni Marcus ay nasa pamamaga sa ibabaw ng kanyang kanang mata, kung saan perpektong tumama ang jab ni Leon sa ika-7 round. 1 minuto pa nito, naisip niya, at ititigil na ng doktor sa tabi ng ring ang laban. Gabi bago ang laban, nakatanggap si Marcus ng isang package. Walang return address. Sa loob, nakahiga sa itim na velvet ay isang pilak na tableta. Isang maliit, nakatiklop na tala ang nakasaad. Inumin ito kapag lumalabo na ang liwanag. Bibilhin ka nito ng 3 round. Kung gagamitin mo ito, babayaran mo ang kapalit. Tinitigan ito ni Marcus ng 1 oras. Pinagpapawisan ang kanyang nok. May malinis siyang record, isang reputasyon para sa katapatan. Ngunit lumalaban siya para sa pagkakataong bayaran ang malaking bayarin sa ospital ng kanyang ina. Isang utang na kayang bayaran ng premyo sa titulo. Itinapon niyang tableta sa basurahan ng hotel. Ngunit pagkaraan ng 5 minuto, kinuha niya ulit ito. Hindi niya ito ininom. Sumasayaw si Leon sa paligid niya, nagbibigay ng matatalim at nakakainis na mga tap. Ang mga manonood ay parang alon na hindi mapakali. Nararamdaman ang hindi maiiwasan. Naatras si Marcus sa mga lubid matapos ang mabilis na 1-2. Tapos na ako, pag-amin niya. Lumalabo na ang sahig ng ring. Pagkatapos si Leon, sa isang bihirang sandali ng pagiging agresibo, ay lumapit ng husto para sa follow-up. Nakita ni Marcus ang butas. Hindi para sa isang knockout, kundi para sa isang gawa ng dalisay at desperadong kaligtasan. Binitawan niya ang kanyang depensa, isinandal ang kanyang ulo pasulong, habang ang nakamamatay na left hook ni Leon ay papalapit sa kanya. Tumama ito, ngunit hindi sa kanyang baba. Tinamaan nito ang namamagang bukol sa ibabaw ng kanyang mata. Naging puti ang mundo. Pagkatapos ay isang masakit at nakakabulag na pula. Agad na pumasok ang doktor sa ring. Sinisikatan ng maliit na ilaw ang mata ni Marcus. Ititigil ko na ang laban. Hindi siya makakita. Bumagsak si Marcus. Ang mapait na lasa ng pagkatalo ay makapal sa kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang oras, si Marcus ay nasa locker room. Nakabalot ang mata. Opisyal na ang pagkatalo. TKO. Round 10. Tahimik si Mick, nagpupunas ng tuwalya. Ibinigay mo ang lahat ng iyong lakas, bata. Sa wakas ay bulong ni Mick. Tumango lang si Marcus, manhid. Binuksan niya ang kanyang locker upang kunin ang kanyang mga gamit. At doon, nakapatong sa kanyang nakatuping uniforme ay ang maliit, walang laman na itim na kahon ng velvet. Ang pilak na tableta ay wala na. Mick, bulong ni Marcus, nanginginig ang boses. May nakita ka bang pumasok dito? Tiningnan siya ni Mick, nagtataka. Wala, siguro ang Catman lang. Bakit? May problema ba? Maingat na kinuha ni Marcus ang walang laman na kahon. Nandoon pa rin ang utang. Ang mga bayarin ay kailangan pa ring bayaran. At ngayon, darating na ang kapalit. Nakaramdam siya ng nakakakilabot na buhol na humihigpit sa kanyang sikmura.
Napagtanto na ang tanging liwanag na lumabo ay ang nasa kanyang mata. Salamat sa panonood.